So, this will be the last topic natin ngayong buwan, the 5 solas. So, recap tayo, ano? Ano nga yung 5 solas? Una, sola. Letter S, SS, sola, scriptura. Pangalawa, sola fide. Pangatlo, sola gratia. Pang-apat, last week lang yon, solus Christus. At ngayon, soli Deo Gloria. So, before we start, let me ask you a question. What is the difference of a true church, o isang tunay simbahan, Iglesia ni Cristo, hindi po INC, tunay na Iglesia ng Panginoon, okay? Tunay na sumasamba sa Kanya sa ibang uri ng denomination, o sa ibang uri ng pag-worship. I could not make this church as an example, pero sabihin na natin, isang tunay na simbahan na puro mananampalataya ang nandun sa ibang simbahan na nagsasabing sila ay mananampalataya. How could you distinguish them? Anong pinagkaiba nila? Anyone, anong pinagkaiba ng isang tunay na church sa isang, sabihin natin, umulpot na lang na ideolohiya or theology nila or doktrina nila? Si Alfie, ano masasabi? Kasi ito ngayong araw, it is a wrap-up ng lahat ng pinag-aralan natin sa ating Sunday School. Anong pinagkaiba? There's only one thing that, there's only two things pala, that the Bible teaches us about being a church. The church must glorify the Lord. Number 2 is to edify our brethren. So, ang sagot doon sa tanong ko kanina, ano pinagkaiba ng isang tunay na simbahan o isang grupo ng isang mananampalataya, sabihin natin sektor, sa ibang uri ng simbahan, uri ng doktrina na meron sila, ito ang tunay na simbahan ay nag-glorify sa Panginoon. Okay? Ang tunay na grupo ng mga believers ay nag-glorify sa Panginoon at ito ang kanilang goal. This is the goal. Oh. Now, sige, gamitin natin ng example. Kasi ako marami akong kaibigan sa iba't ibang lugar. Unahin natin example itong yung sikat ngayon, si Catholics. Okay? Si Catholics, pag tinanong mo sila, what is the goal of your church? What is the goal of your church? The goal of their church is to complete the 7 sacraments and to perform hanggat maaari daw yung celibacy. Yun ang goal nila. Okay? Number 2, isang simbahan, si Buddhist. Meron, yung boss ko po actually Buddhist sa school. Sabi niya, ang goal daw nila ay makarating sa nirvana through walang hanggang meditation. Yun ang kanilang goal. Sa INC naman, ang goal nila ay maging kaahnib lang na Iglesia ni Cristo. Ito, nakakagulat. Christian din sila kung tawagin. Yung dating daan. Christian sila, sabi nila, they are Christian. Pero ang goal po nila ay ipalaganap lang yung kanilang relihiyon. Which is dapat daw ay maging katulad nila lahat. So, sound similar lang kay kay Iglesia ni Cristo. But at any of these churches, wala kayong maririnig na churches that will say na ang goal namin is to glorify the Lord. Why? Because at the very beginning of their doctrines, at the beginning of their teachings, sa kanilang mga codes, sa kanilang mga, tulad nito, pag nakita kayo ng mga ganito sa kanila, walang nakalagay itong to glorify the Lord. That's why kanina tinitingnan ko yung yung bylaws na inire-review ko kanina. Buti na nakita ko yun, to glorify the Lord. Kasi all of their doctrines ng ibang lugar, ibang sektor, walang nakalagay to glorify the Lord. Nakalagay lang to do missions, to be a good people, to be a citizen of heaven. Pero walang nakalagay to glorify the Lord. At ito yung pinaka-importante. Kaya ito yung pinakahuli natin topic ngayon, Soli Deo Gloria, glory to God alone. Ito ang topic natin today. So, most like, sino dito yung 10 years na dito sa simbahan na to? Ilang taon na ba ang church na to? Magto-30 na. Natandaan na pala ng church na to. Sino yung mga, sabihin na, 5 years na sa church na to? 5 years pataas. 5 years pataas na. Palagi natin naririnig yung God's glory. Sige, babala natin ating mga kamay. Palagi natin naririnig yung God's glory. Sa lahat ng kanta, sa lahat ng, siguro mostly of preaching, nasabi na yan. Pero, sabi dito, heard sermons, but when was the last time you pause and consider what the glory of God really means? Ano kayang ibig sabihin talaga ng glory ng Panginoon? Nahihirapan ako magtagalog. Dapat Tagalog to pero ano bang Tagalog ng glory?
Luwalhati? Kaluwalhatian. Nahihirapan ako mag-Tagalog, pasensya na. Oh, tatanggalin natin tong Tagalog week na to. Biro lang. Biro lang. Kaluwalhatian ng Panginoon. Ano kayang ibig sabihin nito? You know, in order for it to understand, balik muna tayo dun sa sa kanina. Why do you think it is hard to define God's glory? Bakit kaya ang hirap? Bakit kaya ang hirap? Sige, anyone na gustong sumagot, bakit kaya ang hirap i-define ng kaluwalhatian ng Panginoon o ng glory ng Panginoon? The Bible speaks about the glory of God in each and every book of the Bible. Lahat po yan. It all talks about the glory of God. In Genesis, in Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and so on and so forth. Biglang na-blanko yung utak ko. Bakit kaya ang hirap i-define ang glory ng Panginoon? So, balik tayo sa 5 solas. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Grata, Sola Christus. In order for us to understand yung glory ng Panginoon, we must first understand these 5. Sige nga, balik nga tayo. Pag sinabing Sola Scriptura, it means Scripture alone. So, pag hindi mo nakita or hindi nakasulat sa Biblia or idinagdag lamang sa Biblia, it is false. Tatandaan nyo yun, ha? Kasi yung anay ko, sinasamba nila sa Samyang Moon, sabi nila, hindi daw kompleto ang Bible. Pinunit-punit daw ito nung unang panahon. So, hindi ako naniniwala sa kanya. O yung iba naman nagsasabi na may kulang daw sa Bible or baka mayroon daw hindi idinagdag kasi tao lang daw ang gumawa. But the Bible is clear that the Scripture alone is sufficient. Next, faith alone. Pag may nagsabi na may gawa o meron kang work sa iyong kaligtasan, you better run from it. Why? Because by faith alone, a man could be saved. Anong verse yun? Very good. First honor. Ephesians 2:18. Next, grace alone. Sa grasya lamang ng Panginoon. Walikan natin. Dahil lamang sa pag-ibig ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Kapag may ginano dito na dahil mabuti kang tao, kaya ka naligtas, it is false. Run from it. And lastly, Solo Christus. Sa preaching nga kanina ni Pastor, may rosaryo, may cross, pero ang dinadasal ay Aba Ginoong Maria. Puno ka ng barya. Tama ba? Grasya pala, napupunan ng grasya. Solo Christus, even saying Christ alone. Siya lang. Okay? Siya lang. Hindi kasama si Mary, si Joseph. Hindi kasama yung mga saints. Hindi kasama si Labrador, sino ba mga sino santo dito sa dito San Agustin. Hindi sila kasama, ha. One time I talked with them, sabi nila, kaya daw sila nagpre-pray doon para daw ipag-pray daw sila. Di mo kaya mag-pray ng sarili mo. Di mo kaya dumirekta sa Panginoon para mag-pray. That's why Jesus Christ died on the cross. That's the main reason in order for us na makalapit sa Kanya. Kasi hindi natin kayang lumapit eh. Yung high priest nga namamatay pagka nag-a-atone sa kanilang kasalanan. So that's why Jesus Christ died on the cross in order for us na makalapit sa Kanya. Well, kung magpre-pray ka pa dun sa mga santo nila, o Santo Ira, pag-pray mo kami, it is not, baliwala yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Calvary. So yan, in order for us to understand the glory of God, we need first to understand this. Kasi makikita natin dito yung katayuan natin, kalagayan natin. So this is our topic, Soli Deo Gloria, the glory to God alone. So ano bang ibig sabihin ng glory? In the Old Testament, which is Hebrew ang gamit, and sa New Testament, makikita nyo itong mga words na to. The kabod, the doxa, or means kabod means weight or honor, worth. Next is doxa, value, radiance. Pero to summary all of this, it is God's glory means sum of His perfection. Sum, S-U-M, meaning pinagsama-sama. Perfection. Ang Panginoon ay perfecto. So, kasi it could not define on these words alone. Kaya nga lagi may kasama yan. Kabodadash, doxa alay. Yan, magkakasama yan sa sa Greek and Hebrew. Hindi ko na siya emphasize. May nagturo na ba ng Greek and Hebrew dati dito? Hindi rin matuturo kasi medyo tagilid ako sa language. Okay. So, una nating dapat tandaan when it comes to God's glory is yung katayuan natin.
The sin o ang kasalanan separates us from God's glory. So, anong ibig sabihin nito? We were created to reflect God's glory. Yun ang nung ginawa ang tao. It is the main goal, to reflect God's glory. Pero nang dahil nagkasala ang tao, the people, or Adam and Eve, has the separation to God. Hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon. And also, yung purpose natin na i-glorify yung Panginoon ay nawala. Kasi mas pinili ng tao na, what? Mas pinili ng tao na, ano yung una natin Sunday school? Magkasala, isa pang term. Mas pinili ng tao na, ligtas. Ano yung gusto niya? Ano yung naisip niya nung kinuha niya yung fruit na pinagbabawal ng Panginoon? Ha? Maging katulad ng Diyos. So, nawala yung purpose natin, to reflect. Pero ang gusto natin is to be equal. Next is broken fellowship. Siyempre, dahil doon, pinalayo si Adam and Eve sa Garden of Eden. And also, dahil doon, lahat tayo have fallen short. Hindi po maliit kayo. Ibig sabihin, fallen short of the glory of God. Putol ang aking PowerPoint. Now, ito yung katayuan natin. Think about this. Nasa barko ka, bangka. Maliit na bangka. Do you think yung maliit na bangka na yon could travel the 7 seas of the world? Do you think? Why? Lumulutang naman siya. Why do you think it can't? Maliit lang? Baka bumagyo? Okay? Madaling mapuno ng tubig, maaari yun. And the same time, it is not capable on the deepest part of the water. Meron lang siyang part na pwede siya. Hindi sa lahat ng uri ng karagatan pwede. Maaaring sa karagatan ng Pilipinas, pwede ka, pero pag nakapunta ka na sa Arctic, ang gamit mo yung balsa na pangisda, hindi na akapma doon yung barko mo. So, in that illustration, ganun po ang kalagayan natin. Na kahit naman lumulutang-lutang tayo ng konti, umaalsa-alsa ng konti, is we cannot do it. We cannot conquer it. Why? Because we are not capable. We are not, di tayo ginawa para doon sa bagay na yon. So, yun yung kalagayan natin. Every one of us sin. That's why we are all fallen short sa glory ng Panginoon. That's why we need to understand the next one. The human condition. Ayan. Sino ditong righteous? Wala naman siguro tataas ng kamay, di ba? No one is righteous. At tandaan nyo yan. Tingnan nyo yung mga katabi nyo. No one is righteous. Magkakasala po yung katabi nyo. Okay? Kaya tatandaan natin, kung tayo may magkaroon ng samaan ng loob, tatandaan nyo, yung katabi nyo ay taong nilalang ng Panginoon na hindi perfecto, hindi righteous. Kaya kung magkasala man yun sa inyo, bigyan nyo lang sa Panginoon. Pasipain nyo lang ng konti, pero bigyan nyo sa Panginoon. Ha? Huwag nyo sasaktan. Huwag nyo lalayuan. Bigyan nyo lang sa Panginoon. Bakit? Kasi yung taong yan ay hindi perfecto, fragile, and not righteous. Tandaan nyo yan. We should not expect them to be perfect like Jesus. Next, condition natin, humanity is spiritually helpless. Kasi nga hindi natin kaya iligtas yung sarili natin, hindi natin kayang dumating o makaabot sa kaibuturan ng Panginoon, we are helpless and we cannot restore ourselves. Ayan. So, balik tayo dun sa illustration ko ng first Sunday. Ako nga ba nagtano nun? Ako yung nagano nun. Yung sa Escritura. May nagsabi doon, sa unang illustration ko, na kahit hindi daw niya basahin yung Bible, alam daw niya yan. Sabi niya, alam ko yan kahit hindi ko basahin yung Bible. Oo, alam ko yan eh. But do you think alam niya talaga? The Bible tells to meditate the Word of God day and night. Why? Because we cannot even restore ourselves. We cannot know what is right and wrong. Why? Because we are spiritually helpless. Now, if you are looking through your social media, sa iyong Facebook account or Instagram, kung saan ka man active, makikita nyo dito yung kung gaano gustuhan ng tao i-defy ang Panginoon. Last night, nanonood ako ng reels sa aking Facebook at nakakita ako ng isang movement. Isang movement. This is the LGTB movement. So, LGBT movement. At sila yung parang
nagpoprotesta sila. Nagpoprotesta sila na kailangan daw sila daw ay akma sa eskwelahan, sila daw dapat ay recognize ng gobyerno, may sarili dapat silang kasarian pag mag-a-apply. At alam nyo ba, pag mag-aano ka sa bangko ngayon, nakalagay na dun yung third gender. Oo. Nakalagay na male, female, nasa baba nakakatawa lang unknown. Nakalagay sa baba unknown. Pero pag ganito may unknown, may parang 7 pang lalabas, non-binary, transgender, etc. So they are defying the order that the Lord gave to them. At ito pang malala. Yung katrabaho ko, which is meron siyang karelasyon dati na tombits o tomboy, may karelasyon siyang tomboy. Meron daw sila na-attend na church sa Taytay, na yung pastor is bading. Na may congregation sila ng ganon. Kasi tanong ko sa kanya, paano ka nakapasok dun sa church? I mean, alam ba nung church na magkarelasyon kayo nung tombits na yan? Oo, kasi nga kahit yung pastor bading eh. Sabi ko, okay. So, ibig sabihin, they are, what? Defying the order of God. That's why a man cannot be restored, a man cannot fully be accepted sa kaharian ng Panginoon if we didn't know God. So, itong dapat nating matandaan, yung kondisyon nating mga tao. Punta tayo sa kaluwalhati ng Panginoon. So, in order for us na makaabot sa kaharian ng Panginoon, na makaabot sa paahan, o kahit kaibuturan ng Panginoon, is God needs a sacrifice, but that sacrifice na ginagawa ng tao ay hindi abot sa Kanya. He gave His only Son in John 3:16, and Christ, Jesus Christ, reveals God's glory. So ano nga yung kailangan kanina? So the man is created to reflect God's glory. Nagawa ba natin yon? Nagawa ba ng tao? We fall short. But Jesus Christ is the image of God. Okay, Jesus Christ is the flesh. Jesus Christ became flesh, lived for 30 years, and after 3 years, died at 33, but after 3 days, reappeared. Ano yan? Awa na yan. After 3 days, reappeared. Next is, God's glory is seen in Christ. Kasi wala kahit isang may kakayahan sabi nga natin, itong kalagayan natin, wala kahit isang may kakayahan na perfect ito. But only Christ has do that. That's why God's glory is seen in Christ. Makikita natin to sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4 to 6. At ito na sinabi pa, salvation restores what sin destroy. Ang sabi dito, human condition, we cannot restore ourselves, but salvation through Jesus Christ restores what the sin destroy. Ano yung sinira ng kasalanan? It is relationship sa Panginoon at natin sa Panginoon. So to summarize, ito po yan. Ayan. What does it mean to see God in Jesus? Ito yan. Kasi hindi kaya ng tao na abutin yung standard ng Panginoon, ibinigay niya si Jesus Christ. We need someone. We need a model. Sabi niya, model. We need a structure. Okay? We need to look into someone. So dahil hindi kaya ng tao, siya na mismo. Yung Panginoon na mismo ang bumaba. Okay? So ito. Ano bang purpose natin? Ano bang purpose ng buhay na binigay sa Panginoon? Man's chief ends to glorify God. We are created for Him. Restlessness is life without God. So pag-usapan natin to. You know, if you will gonna ask an elementary student, nagtuturo ako ng taekwondo. So, tinatanong ko sila, paglaki mo, anong gusto mo? Anong gusto mong trabaho? All of them will say, police, sundalo, doktor, abogado. Pero pag yung, yung high school na yung kakausapin mo, anong gusto mong course? Siguro psychology. Probably mag-MD ako or PT. Yan. Medyo precise na yung sinasabi nila. So, tinuturo sa atin ng Biblia na ang buhay natin must be a glorifying sa Panginoon. So, ito ang tanong. Do you live a glorifying to God life? O namumuhay ka ba ng isang buhay na gino-glorify mo ang Panginoon? Paano kaya ang ating testimonya? Do you even read the Bible? Do you even share the Word of God? Or do you even leave a good testimony sa mga kapitbahay mo o kahit na lang sa pamilya mo mismo?
Do you even live that life? You must glorify the Lord with that life that He gave you. Next, we are created for Him. So, may tatanong sa akin, Pastor, ano bang ibig sabihin nito that we are created for Him? We are created for Him, hindi po every Sunday lang. From Monday to Sunday, every moment of your life, dapat para sa Kanya yan. Okay? Hindi po Sunday ng umaga lang, dapat araw-araw, oras-oras, para sa Kanya yan. Pwede po ba yun na kumakain lang ako para sa Kanya na ba yun? Well, there's a verse in the Bible that says, everything you do it for the glory of the Lord. Taking care of yourself, do it for the glory of the Lord. Makipagkwentuhan ka, makipag-fellowship ka, wag lang chismisa na, do it for the glory of the Lord. Yun dapat na naiisip natin, that every move that we do, we must do it for the glory of the Lord. The next one is restlessness equals life without God. Have you ever felt tired? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa buhay mo? Sometimes, napifeel natin to sa ministry. Papaliwanag ko sa inyo. Even inside the church, sometimes napifeel natin to. Pagod na akong sumimba, pagod na akong mag-ministry. Naranasan ko to nung nasa Sunday school pa lang ako, nagtuturo ako ng bata. Pagod na ako makihalubilo sa bata, kasi hindi ko naman talaga gusto to. You know why? Because sometimes we are doing those kind of work without thinking that this is for the Lord. Sometimes we think about it na, baka magalit kasi si pastor pag di ako sumimba eh. Baka hanapin ako ni Brother Ira. No, do it for the Lord. Okay? Do it for the Lord. That's why sometimes we feel drained. Sometimes we feel not doing the right thing. Or sometimes parang napipilitan na lang tayo. It's because we are not seeing God on that particular part of your ministry. Yan, tanong, nakakapagod po ba ang ministry? Totoo lang nakakapagod. But with God, everything is what? According to His plan, everything will be smooth. Nakakapagod yan. Ikaw na, pumunta-punta ka sa bahay ng mga bahay na maglalakad ka. Alam niyo yung pinakamalayong nalakad ko last week, nung pumunta kami sa coffee shop, yun ang pinakamalayong nilakad ko. Kasi hindi na po ako nakakalakad ng malayo. Maikli na lang yung kaya kong lakarin. Pero ngayon, baka makapaglakad na ako kasi mahal na ng gasolina eh. 100 na 1 litro. Di ko na kayang punuin yung motor ko. But anyway, baka may bike kayo dyan, palit tayo. Yan, but anyway, so, we should do it for the glory of the Lord. Everything we do, we must do it for the glory of the Lord. So, may kakibat yan. May kakibat yan. God's glory and our response. God's glory demands worship, surrender, and obedience. At ipapaliwanag ko po, itong tatlong to, magkakasama yan. Hindi pwedeng isa lang yung ibibigay mo. Magkakasama yan. You cannot worship without fully surrendering your life sa Panginoon. You cannot surrender without fully obedient sa Panginoon. And vice versa. You cannot do those one thing kung hindi magkakasama yung tatlong yan. You need to surrender your life. You need to be obedient sa Kanya. You need to worship the Lord. That's what God demands to us. So sa pagbibisita ko sa mga bahay nyo, isa na lang hindi ko nabibisitang bahay, kina Ate Kleng na lang hindi ko nabibisita. Ay, sa inyo pala naik. Malang gasolina eh. Sige, puntahan natin next ngayong week. Sa pag-iikot-ikot ko sa inyong bahay, mas nakikilala ko ang bawat isa sa atin. At mas nakikilala ko kung sino yung obedient sa Panginoon. Mas nakikilala natin kung sino yung fully surrendering their life sa Panginoon. Why? Because kung kalahati lang ibibigay sa iyo ng Panginoon, half-hearted na pagsunod sa Panginoon is equals not obeying the Lord. Half obedience is equals to disobedience. Okay? Remember that. Half surrendering is equals to half no surrendering, not surrendering. Ano sabi ng Panginoon to those lukewarm? Sabi niya, if you're just lukewarm, ano sabi niya doon sa Tagalog? Idudura kita. I-spit kita. Itatapon kita. Okay? So don't be lukewarm. Be 100% surrendered sa Panginoon. Worshipper and obedience. The next one, we don't give glory. Pastor, akala ko ba yung church nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? We recognize the glory of God. Magkaiba po yung we give glory sa we recognize. If we recognize it, naka-input yan sa buhay natin. Naka-input yan sa pamumuhay natin. Madali mo kasi sabihin na, Lord, I praise you, I love you, I give my life to you.
But do you really recognize it? Baka pag tinanong ka ng tao sa labas, anong goal nyo dyan sa church? Wala, mag-share, magpakain, di ba? Magluto ng bilo-bilo. Oy, hinaabangan ko yan. Magluto ng bilo-bilo. Di ba? Baka yun ang sabihin natin because we are not recognizing it. We should recognize it and also we also give it sa Panginoon. Hindi lang basta give. Mali yung nakalagay dyan. We don't just give. We recognize glory ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng challenge dito. May tanungan session. What needs to change in your life to truly glorify the Lord? The next one, will you live for God's glory starting today? Sorry po, napindot ko. Maganda tong tanungan na to It is a personal question. Kasi challenge natin to ngayon. Kung i-wrap up natin yung ating mga napag-usapan, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, at ito, soli Deo Gloria, kung i-wrap up natin tong lahat ng ito, isa lang ang isa lang ang babagsakan nito. It is a life that is fully surrendering sa Panginoon. Kasi alam mo na yung kalagayan mo. Alam mo na hindi mo na kayang iligtas yung sarili mo. Alam mo na tanging Biblia lang yung magtuturo sa'yo ng tamang daan. At tanging kay Jesus ka lang maliligtas. So ito ng tanong, paano mo kaya sisimulan yung buhay mo ngayon with knowing God's glory starting today? Alam niyo, may tip ako sa inyo. Meron ako sa inyong iiwan sa inyo na magandang exercise to ng buhay Kristiyano. Who read your Bible every day? Who read your Bible every day? If you will look my Bible, dalawa yung Bible ko, may isang malaki, tapos ito yung lagi kong ginagamit. Itong ESV. Kasi tapos ko na yung King James, tapos ko na yung NASB. Nandito na ako sa ESV. May goal ako na sa isang taon matapos ko yung Bible mabasa. May goal ako mabasa ko yung Bible sa loob ng isang taon. Paulit-ulit. Natapos ko na yung dalawang version, ngayon may isa. And I kid you not, hindi po ako palabasang tao. Hindi ako palabasang tao. Ito ang ginagawa kong formula. Isang chapter, isang araw, tapos pag nabitin ka pa, basahin mo na yung kasunod na chapter. Especially sa Old Testament, may ganun may mga story na magkakasunod-sunod. Nakakabitin yan. Why? Because a true Christian, the follower of Christ, is always hungry for the Word of God. Hindi po yan basta pangangailangan lang. Yan po ay essential sa buhay mo. Essential na pagkaing spiritual mo. So I challenge you, read your Bible. Narinig ko sa ladies, meron kayong assignment sa kay Ate Fe, narinig ko kay Ate Fe. Genesis 6. What if magpaganong kaya ako dito? Magpa-memory verse kaya ako? 66 na Dubai. What if magpa-memory verse kaya ako dito? Tapos at the end of the month, may award tayo. Bigyan ng bahay at lupa yan. Nasa paso. Sa langit. Bigyan ng kanan yan. Bigyan ng cellphone yan. Pati mo magpaganon tayo. Pero hindi. Meron man o wala, we need to do it para sa Panginoon. Kasi I am looking here, hindi po ba sa churchmates, I am looking here with people na tinawag ng Panginoon, hindi lang para magpainit ng upuan, kundi lumabas at magbahagi ng salita niya. Ngayon, paano mo ibabahagi yung salita ng Diyos kung hindi mo naman siya kilala? Para ka nag-alok ng kape na wala ka namang kape sa bahay nyo. Diba? You just need to know the Lord deeper and deeper. Now, our goal for this month, the next month, the month of April, is this. Our goal to grow deeper to the Word of God and to glow wider in the world that God has given to us. Ulitin ko, our goal is to grow, what? Grow deeper and to glow wider. Glow, grow, and glow. Anong wala pa? Anong kulang? Go. We need to go outside. Go outside. Puntahan natin yung mga tao sa paligid natin. Amen ba? Sige, tanungin ko, sino mamumuhay ngayon? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon, taas ang kamay. Hindi, wag na. Gawin nyo na lang sa buhay nyo. Sagutin natin to. What needs to change in your life to truly glorify the Lord? Anyone? Sinong gusto sumagot? Testimony to Testimony part to. I think, 1, 2, o kahit 5. Mahirap mag-share nito. Ano kayong babaguhin ko para mag-glorify ko yung Panginoon? Dati ka ba ang chismosa? Tanggalin mo na. Ganon. Ganyan.
closer with the Lord. Yun lang po ang maiiwanan ko sa inyo. Walk closer with the Lord. Oo nga, hindi ko lang pinansin eh. Hinihintay ko tumayo eh. Yan lang. Ang maiwanan ko lang dito, walk closely with the Lord every day. Day by day, I walk a little closer to my Lord. Nag-concert pa. Ayan. So, day by day, walk closely with the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this day, for the Sunday school that you have given to us, and also, Lord, for the life of the people na nakaparinig ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ay tumama sa aming mga puso at magtatak, Panginoon, sa aming mga isipan na ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang goal namin bilang isang Kristiyano, ang goal namin, O Lord, is to glorify you and to edify our brethren. And Lord, sa pagtatapos ng series namin, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ginabayan niyo po kami as we continue to study your word sa mga guro, Panginoon, na binigay niyo at nagbahagi ng iyong salita. Salamat, Panginoon, pati na rin sa karunungan at saka sa kalakasan na ipinagkaloob niyo sa amin. Wala hanggang papurit pa sa salamat at tanging alay namin sa iyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. At doon natapos ang ating solas, 5 solas. Next week, start naman tayo next week pa? Wala pang Sunday school, ka na muna mamahagi. So next, sa second Sunday next month, ang next nating topic ay baptism